nako, nag-react tungkol dun sa sinabi ni Auntie Claire na complete failure. Yes. O, tapos may sinabi pa si VP Sara tungkol doon sa, parang pinigilan pala siya na mag-ano, no? Pero na ang umalis meaty sa doon sa kwento about yung pag-submit niya ng resignation at pinigilan siya ay yung kung ano yung na-observe niya nung siya ay nag-hand ng Yun letter. na nga. Nakainom daw. Oo. Ang galing nga Alam niya na whiskey Alam daw niya na parang whiskey daw yung ininom. Oo. Ano nga ba, no? So, habang wala pa si Bril, baka pwede patikim na natin ang mga soundbite na yan. Oh, sige. No? Medyo, wag natin bitinin ang ating mga kapatid. Medyo napasadahan na yan kanina sa, una sa lahat at saka sa front line. Pero sige, na natin, ibigay natin yung mga soundbite. Tapos, magpapa-update tayo kay, mamaya. Kay Bril mamaya. Unahin natin yung pong mga soundbite o yung mga sinabi po ni Yusek Claire. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Ang ating DepEd Secretary Angara, ay nililinis naman kung ano man ang dumi na iwan nung nakaraan. Ganun pala. Pero kahapon po yan sinabi. At yun ang dahilan kung bakit merong mga soundbite na bago. Yes, yan ang dahilan kung bakit nag-react si Vice President Sara Duterte. At patungkol dun sa complete failure, ito po yung sinabi ni VP Sara. We are truly behind sa education system natin compared to more developed countries around the world. And that is true. That is an observation. That is a fact of the Philippines. And I have all the right to say kung ano yung katotohanan ng bansa natin. That is covered by the freedom of speech and expression natin. So, dapat siguro walang magalit. Kasi yun naman yung katotohanan ng bansa natin. Pero hindi lang naman doon nag-react si VP Sara. Kasi nga, di ba, sinasabi ni Yusek Claire Castro na complete failure yung nangyari sa Department of Education. Buti na lang ngayon ay ginagawa na ng paraan ni Education Secretary Sonny Angara. Pero ang sabi nga ni VP Sara, nung panahon na aalis na siya sa DepEd, inoferan pa daw siya na magstay sa cabinet. Pero nga, nung kinakausap daw siya ni PBBM, parang may naamoy itong si VP Sara. Pakinggan natin, maganda si VP Sara na mismo yung magkwento. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Secretary. Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. He tried to ask me to stay. Inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Pero, hindi pa dyan natatapos. May sagot si Yusek Claire Castro. 'Di ba? Sisimulan ko doon sa hirit ni VP Sara tungkol doon sa complete failure na hindi daw siya complete failure. Ang sabi ni Yusek Castro ay ito, records will speak for themselves. She admitted in one of her speaking engagements that she has no expertise in formulating the matatag curriculum since she is not from the education sector.
hindi daw niya ma-review ang matatag curriculum dahil wala siyang alam rito. Ang alam niya lang daw gawin ay magpukpok ng tao para magtrabaho kaya maaaring siya daw ang cause ng pagtaas ng presyon ng isa niyang tao. And how about the 1.5 million gadgets, laptops, school materials that had not been distributed from 2020 and while she was the DepEd Secretary until Secretary Angara came in? These materials could have helped more than enough. Napakinabangan na sana ng marami pero binaliwala lang. So yun yung sagot ni Yusek Claire Castro. Tungkol naman doon sa sinasabi ni VP Sara na, teka lang, parang nakainom ng whiskey etong si PBBM. Etong sabi naman ni Auntie Claire, sabi niya, mahirap nang paniwalaan ang mga kwento ng madalas na nagiging source ng fake news. Nakita na natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. na maagang gumigising para sa mga events at sa mga meetings. Ang Pangulong Marcos Jr. ay hindi tulad ng iba na tanghali ng gumising kaya laging napupuyat ang mga taga-media para lang mag-cover. Hindi siya tulad ng iba na 4:53 p.m. darating sa venue para sa SONA kahit na 4 p.m. dapat ang SONA. Tandaan natin na sa kanya galing ang fake news about altered Beverly Hills Police Report. Nagsalita na rin siya tungkol sa Polvoron video na peke rin pala at marami pang iba. Walang katotohanan ng mga kwento niyang ito laban kay Pangulong Marcos. In fair pantay yun ha. Yan. Nakita natin yung sinabi ng Vice Presidente at sinabi natin ang reaksyon ng Malacanang. Okay? Baka kasi may malungkot at umiyak eh. Koy, kumpleto yon, all angles. Baka nag-iiyak na naman yung mga kaaway ni Jojit Arcega sa natin eh, sa ating comment section eh. So yun po paano ba? Of course, basta tayo, gusto natin gumanda talaga ang educational system natin. Oo. No? So nakikiisa tayo kung may puna. Lahat naman tayo, maski naman nung hindi pa sila nag-aaway, pinupuna na natin yung kakulangan na yun eh. Oo. Kahit di pa sila nag-aaway, kaya nga may mga partners kami sa education sector na merong pinupush talaga tungkol sa mga reforma sa edukasyon. Okay? So kahit sino pa yan, sinasabi namin na may kakulangan yan at kailangan kayong kumilos dyan. Oo, na Okay. ilang administrasyon na rin Correct. yan. Tapos pagdating naman dun sa nagdaan na kasi ako dyan mag-cover ng mga midnight cabinet. Ay! So pero ang kaibahan noon kasi, meron mga pruweba naman kami na nagparty kagabi. Oh. Kasi that time siguro we're allowed to stay in the palace ng Hanggang gabi. di ba? Oo. Tapos ang aming posisyon ay within the palace talaga yung Yes. Kalayaan area kasi yung press Oo. working area namin. So may mga pruweba kami nag-party. Kaya siguro hindi magigising ng maaga bukas kasi anong oras na nandun pa sa loob. Oo. So, Akala ko ganon. kasama kayo sa nagpa-party. Hindi, bawal. Nandun lang kami sa isang building pero tanaw mo yung main. At saka, ang maganda sa Kalayaan Hall dati, walang ibang dadaanan yung sasakyan kundi doon eh. Doon lang talaga. Correct. Kaya Ang ganda nga- ng pwesto ng media nung araw. Noon. Kaya nga nung panahon ni Jimmy, inalis tayo doon eh. Nilagay kami sa nebe na Napakalayo. It's actually outside the compound. Right? Oo, Yeah. wala kang makikita from the new executive building actually. Correct. Oo, mga kapatid. So yan po. I think kung sa pagpupuna rin lang naman, kami rin, pinupuna din namin mga kakulangan ng gobyerno. Dahil yan gampanin natin bilang mga mamamayan na singilin ang dapat singilin sa ating gobyerno. O kaya sa lahat ng nanunungkulan kasi binoto natin sila para sila ang Hindi, yung iba natin binoto pero tayo magagawa, majority Sila'y wins. nanalo eh. So, pero dahil sila yung nandiyan dyan, sisingilin natin ang trabaho nila.